Magandang gabi mga ka-solar. So muli, nagbabalik ang inyong ka-solar, si Solarens. At ito nga, nakikita na naman ninyo itong isang malaking box na ito. Ito ay isang hybrid inverter. So sa lahat ng single unit na para sa single phase na DEA hybrid inverter, ito na yung pinakamalaki. Ito na yung 18 kilowatts, no? 18 kilowatts kasi ang mga sinundan nito na variants ay nasa 16, 12, 10, 8, ayan, at saka yung 6, and meron pang mas maliit doon. Kaya lang sa Philippines, ang madalas nating ginagamit na single unit na DEA hybrid inverter ay mula 6 kilowatts, 8 kilowatts, 10 kilowatts, medyo madalang. And then 12 kilowatts, 16 kilowatts, at saka ito nga, 18 kilowatts. No, ang product model nito, para lang makita niyo kung iso-search ninyo sa website ng DEA Inverter, ito ay SUN-18K-SGO1 LP1 EU-AM3P. So, ibig sabihin nun, yung 18K ay 18 kilowatts ang kanyang power o yung capacity. At yung SGO1, ito yung first version, no? Pinakaunang version. At yung LP1, ibig sabihin nun ay single phase. Kaya kung hanapin natin, at alamin natin yung kanyang datasheet, kasi sa datasheet talagang mahalaga yan, malaman natin kung ano yung nilalaman, no? Dahil nga may mga parameter settings tayo na kailangan i-configure dyan para properly ay ma-install natin mabuti ito, at after installation ay mag-operate ng tama. Kaya okay, so i-unbox natin to, no? At titingnan natin kung ano yung mga laman nito sa loob, yung mga kasama nito, para alam natin kung paano natin i-install, kung ano ba yung kaibahan niya doon sa mga nabanggit ko kanina, ano ba yung nagbago mula 16 kilowatts to 18 kilowatts. Ito, bagong-bago. Wow, tumutunog, oh. Okay. Excited tayo makita. Oops, ayun na. Yeah! Nakita niyo na ba? Ayun na, oh. Duran! Unang-una. Yan, sa ibabaw muna tayo, no? Titingin sa ibabaw. Okay, unang-unang nakikita ko ay yung kanyang Wi-Fi logger. Okay. So, yan. Buklatin na natin Wi-Fi logger. Ayun, USB type ang kanyang Wi-Fi logger. Ayan. At madali nang ma-install ang Wi-Fi logger na to kasi ini-scan lang ito, kinukuha lang yung QR code, no? Pag saksak na doon sa inverter. At may guide naman dito, pero kinakailangan naka 2.4G ang frequency or yung hertz na gagamitin. Okay? So, isa. Next. So, itong bracket na ito ay same lang doon sa 16 kilowatts, no? Kasi ang magiging mounting nito ay paganyan, no? Paganyan. So, may dynabolt tayo dito. Ito, 3 dynabolt. So, isasabit lang natin, iahang lang natin yung inverter. Okay. So, 3 ang dynabolt para dyan, or expansion bolt. At ayun, kaparehas dun sa 16 kilowatts, meron itong sariling number 8 na Allen wrench para ito doon sa gen port, grid port, at saka yung load port. Ito ang gagamitin natin. Okay? Meron siyang sarili. At dahil single phase, ayan, single phase to ha. Isa lang yung kanyang CT sensor. At tingnan natin. Okay. Tingnan natin kung anong ratio. Ayun, so ang ratio nito ay nasa 2,000:1. 2,000:1. Bakit? Kasi yung 300, ito yung primary ampere. At yung 150 milliamperes, yan ang secondary. Kung kukunin natin yung ratio niyan, primary sa secondary, i-divide lang natin itong 300 sa 0.15 amperes. Kasi
yung 150 milliamperes ay ang equivalent nun sa ampere ay 0.15. Kaya 300 divide 0.15. Kaya 2,000:1 ang ratio niyan para sa single phase. Okay, so split core yan ha, split core. Okay. Yun, so merong manual na kasama, no? So kung makikita niyo yung mga ka-solar, no? Yung 18 kilowatts, ayan, ito yung na-mention natin, ito yung product model niya. 18 kilowatts, SGO1, LP1, EU, AM3P. Okay. So syempre may communication yan. May communication cable para may connect natin yung battery, no? At meron ding sensor, itong maliit na to. Sensor ito para sa battery. Ang kasama rito ay yung itong Allen threads, ayan, at battery sensor, and itong expansion bolt or Dynabolt. 1, 2, 3, 4. So, 4 na pirasong Dynabolt. Okay? So, yun lang ang mga accessories na kasama rito. Bubuksan natin ito gamit yung Allen wrench na kasama doon para makita natin yung loob, syempre, at may explain ko rin sa inyo, mapaliwanag ko kung ano yung mga gamit niyan. Okay? At ito yung top view niyan, ayan, at mayroong mga heatsink yan sa loob. So, mayroong fan yan sa loob, ayun oh, may fan. Ibig sabihin, vertical yung kanyang direction ng fan. Kasi pagka naka-mount na ito sa wall, pataas na yan at hihigupin niya mula baba, pataas yung kanyang init para sa dissipation. Yan o, so heatsink yung mga nandyan sa loob. Okay? So, itong unit na ito ay halos kaparehos nung 16 kilowatts, 12 kilowatts, saka 10 kilowatts. Kasi, pagdating sa 3-phase, kagaya nito, ayan, iba na yung hitsura niyan na pang 3-phase. Okay, iba na. So, hindi na siya kagaya nito. Okay? So, ito ang bottom view niyan. So, ibig sabihin, pinaka-ilalim. At itong mga glands na ito, diyan natin padadaanin yung mga cable, no, para sa gen port, okay, sa load, at saka sa grid. At mamaya pag binuksan natin, i-explain ko sa inyo mamaya yung mga mahalagang information, no, para dyan sa mga AC output na to. AC output tsaka input, pwede yan, no. At itong side naman na ito ay para sa DC side. Yung para sa positive, ito naman sa negative. Ngayon, meron ditong PB1, PB2, PB3, diyan dadaan yung mga linya, no. Dito dadaan yung mga linya ng solar panel, no. At mamaya papaliwanag natin kung ilan yung kaya niyan na solar panel na pwedeng ilagay. Okay? Tapos ito naman, communication, no? Pwede natin padaanin dito yung communication cable para sa paralleling, kung pwede tayo kung gusto natin mag-parallel. Ibig sabihin, kung 18 kilowatts, no, magkakaroon ng another 18 kilowatts, magiging 36 kilowatts na yon. So, pwede natin padaanin yung parallel cable dyan. Tapos dito, pwede rin natin papasukin or padaanin yung communication cable para sa battery. So, in that way, pwedeng mag-usap pang inverter at saka battery. At pwede rin natin padaanin dyan yung city sensor na pinakita natin, no? Dalawang linya yon, line 1 and line 2. So, dyan natin padadaanin at kasama na yung battery sensor. Okay? So, meron tayong napapansin dito, itong maliit na ito ay para sa vent ito. So, ibig sabihin, itong loob na ito, pwede siyang maging exhaust, pwedeng labasan yan ng hangin. At ito naman ay para sa ground. Ayan, naka-mark na, no? Meron ng icon para sa grounding natin. Okay? So, lahat ng side na ito ay para sa AC or alternating current. Okay, so, bubuksan na natin, no? Para makita natin yung kanyang loob. Natanggal ko na yung mga Allen wrench. Ayan. Diyan, yan na yung loob niyan, ha. So, isa-isahin natin ngayon. Okay. Isa-isahin natin, ha. So, may kita nyo, naka-common yung kanyang ground. Merong bus bar yan. At yung pinakita ko sa inyo kanina na Allen wrench, no? Number 8 yun, para dito yon. Unahin natin yung AC side niyan. Pag AC side, ang dapat na pag-usapan natin dyan, yung tinatawag na efficiency or yung maximum
efficiency. 'Di ba? 18 kilowatts ito. Okay? 18 kilowatts, ang maximum efficiency nito ay nasa 97.6%. So, kung kukunin natin yung maximum efficiency sa 18 kilowatts, aabot ng 17.568. Yan ang maximum efficiency. So, ito yung maaaring ilabas na output niyan, ano, pagdating sa efficiency. Kaya lang, no, kung gagamitin natin ito para sa off-grid system, ibig sabihin, wala tayong magiging connection dito sa grid line. Kasi grid line ito, load side, saka genport. Kung ito lang gagamitin natin, nangyayari naman yon kung, halimbawa, merong low voltage situation sa ibang lugar. Gagawa ka ng remedyo, tapos ayaw naman ng client na bumili ng another ABR kasi medyo magastos na yun dahil kung gagamit ka ng ABR dapat twice, gaya nito 18 kilowatts, magiging 36 kilowatts yung gagamitin mo na ABR. So kung ayaw niya at matatansya mo naman hindi lalampas ng 80% ng maximum efficiency niya, no, na 17.568. So kung hindi lalampas ng 14 kilowatts ang magiging load mo on a continuous, continuous load dito sa load na to, no, ay pwede mong gamitin kahit gagamitin as off-grid kahit hindi mo na paganahin ito. Okay. Pero kung halimbawa naman ang nangyayari ay marami ka talagang load at ibig sabihin ay sobra sa 18 kilowatts, yung combined load mo ng bahay, yun yung dapat na i-isolate mo, no? Mag-isolate ka, ibig sabihin, ihiwalay mo yung essential load para dito, no, sa load side. So, UPS ang tawag dito. At ilagay mo dito yung mga high load mo. Ibig sabihin, yung mga inductive loads na matataas masyado, ang surge current, kagaya ng motorized load, ayan. Dito mo ilagay yun sa grid side. Kasi pagka sa grid side mo nilagay yan, wala kang magiging problema dahil nga ito kahit mag-overload, ibig sabihin kahit more than 18 kilowatts ang i-load mo rito, kayang-kaya yan. Ang kailangan mo lang bantayan doon ay kung tama yung amperahe ng breaker mo na pinagtapan doon sa main distribution panel. Okay? At ito naman sa Genport, pwedeng gamitin ito kung gagamit ka ng microgrid inverter. Kasi itong inverter na ito, available ito for AC couple. Ang tawag doon, AC couple to retrofit the existing solar system. Paano yon? So, kung sakali, previously, meron kang grid-tied system, ano? At after certain period of time, ay gusto mo nang i-upgrade yung solar power system mo at mag-hybrid ka. So, ayaw mo namang itapon yung dating mga solar panels mo at grid-tied inverter mo, yun ay pwede mong gamitin dito. Kasi pagka on-grid, pwede mong maging gamitin yung para supplyan yung battery mo para i-charge kung Genport ang napili mo. Pero kung malaki din naman yung system mo, provided na hindi lalampas sa 18 kilowatts, no, tap dito sa load side, no, sa load side. So, mangyayari doon, kung ano yung mga naka-tap dito sa load side mo, paanda rin yan nung old mo na system, no, na grid-tied system. Dahil kahit mag-brown out pa, no, basta mayroong supply dito sa load side ng hybrid, ay hindi ka problema dahil magkakaroon pa rin ng supply yung GTI mo. Ibig sabihin kasi pag GTI, kailangan nakakomplement yung PV supply mo, ibig sabihin solar panel supply, at saka yung AC supply or yung alternating current. Kasi nakabase yan sa voltage. Hinahanap niya yung voltage as reference. So kung ito, kahit mag-brown out ay mayroong UPS, ano, tuloy-tuloy yung supply niya, mayroong mababasang 220 yung iyong existing na GTI, pwede kang mag-tap dito. Pero may kailangan kang bantayan dyan dahil yung tapping ng iyong CT sensor, no, na gamit yung iyong GTI, old GTI system, GTI meaning grid-tied system, kailangan itap mo yan dito sa wire dito, no, sa cable nitong line side na. Tapos yung number 5 and 6 naman na panagko-connectan ng ating CT sensor para dito sa hybrid ay doon pa rin sa normal na lagayan niya. Okay? So, itong Genport, load port, saka grid port ay pwedeng maging input at saka output yan. Kasi itong grid,
Basta normal yung kanyang operation at marami kang nakaload dito, nagiging output siya kasi nagpa-function siya as grid tied. Ito naman, mostly output siya kasi yung out mismo ng hybrid inverter, kung wala kang retrofit na old system mo, ay ipaanda rin niya yung nasa UPS side mo. Pero kung halimbawa nga, kung meron kang naka-retrofit dyan, AC couple, ito, nagiging source din siya or input din. Okay? So, hindi lang siya nagpa-function as output, nagiging input din. Ganon din ito. Kung halimbawa, gagamit ka ng microgrid inverter, so input din yon kasi nga, role niyan ay para i-charge mo yung battery. Pero kung halimbawa, hindi mo nilagay yung retrofit na solar power system mo para sa AC couple at nagtap ka rito ng mga inductive loads mo kagaya ng water heater at sinet mo sa smart load, no? So smart load. So nagiging output din ito. Hindi lang siya yung input. Okay? So maraming mga kababalaghan na medyo hindi pa ngayon nagagamit masyado sa ating practice sa solar power system. Pero iyon ay mga pwedeng gawin dito sa unit na hybrid system. Okay? So yan yung sa AC. Ngayon, ito naman ito yung para sa solar panel. So, ang dapat na malaman natin dito, ilang pirasong solar panel ba ang pwede nating ilagay. Okay? So, ang nakalagay dun sa kanyang datasheet ay 28.8 kilowatts ang pwede nating mailagay dyan. So, kung kukumpitin natin, 28.8, ilang percent yon. So, 60% yung kanyang sobra, sobra compared dun sa kanyang capacity as 18 kilowatts inverter system. Kaya 28.8 ang pwedeng mailagay na PV input power dito. Ngayon, bakit mayroong positive na dalawang linya? Ayan, may negative na dalawang linya. Okay, pwede ka kasi ditong magparallel, no? Magpa-parallel, kagaya nun, kung ang gagawin natin na connection ay ilang piraso, 42 pieces na 650. So, magiging 27.3 kilowatts yun. So, ito kasi, pagka binilang natin, string 1 na ito, itong PB1, string 2 yung PB2, string 3 yung PB3. So, pwede kang mag-connect dito, yung positive 1, okay? Tapos yung positive 1 din nito, sa first terminal, at saka sa first terminal din ng PB negative, no? Ay pwedeng 7 pieces nang ilagay mo rito. Ayan. I-down ko lang ng konti, ha. So, yan. 7 pieces, itong partner niya, tapos 7 pieces din dito. Ngayon, ano ang proof natin para masabi natin tama yung 7 pieces, no, bawat string na magiging 14 pieces pag pinarallel natin. Okay. Ang 650 watts, no, na solar panel ay meron siyang IMP, no, mayroon siyang IMP nasa 14.53, okay? Pero yung maximum operating PV input current nitong inverter na to ay nasa 36 amperes. Ngayon, yung kung magpa-parallel tayo, halimbawa, 7 rito, no? Tapos 7 rito, 14 na yan, 14. Yung 7 na yon, isi-series mo yung 7, no? Ang magiging voltage noon, kasi 54 volts bawat isa, ay 54 times 7, 378 yon. So, pasok pa ito kasi ang normal voltage range ay nasa 150 to 425. Since yung voltage na siniris natin na 7 piraso na solar panel na 650 ICO ay ICO brand, ay 378, no? So, pagka pinarallel natin yon, hindi naman magbabago yung voltage noon. 378 pa rin yung magiging voltage niya rito, no, sa string 1. Kasi bawat string na to ay meron siyang maximum input voltage na 500, 500, 500. Para sa PB1 na nakaparallel na yung dalawang pito-pito, magiging 14 ay 378 volts yon, volts DC. Pero yung kanyang amperahe ay hindi pa lalampas sa 36 amperes, no? Kasi pag nagparallel tayo, ang nagiging epekto nun 36 amperes. Kaya mangyayari 14 dito, 14 dito, 14 dito. So, nasa 42 pieces na 650 watts bawat isa, at ang equivalent nun kung 650 times 42, nasa 27.3 kilowatts. At yung maximum niya na nakalagay kanina ay 28.8, no?
So, wala kang magiging problema doon. Okay? So, yun na yung magiging connection natin ano para sa solar panel. Okay, eto, mahalaga din itong battery kasi dito sa battery naman naka 400 yan breaker yan, no? 400. Pero ang maximum discharge at saka charging current nito 350 lang. Okay? So, kung naglagay tayo ng cable dito, battery cable, sa isang pole ng negative, dapat meron din dito sa another pole ng negative. At ganoon din sa pole ng positive and the another pole ng positive. Bakit? Kasi mayroong sensors yan sa loob. Kung isa lang ang gagamitin natin, limbawa dito lang tayo maglalagay ng tig-isang battery cable, positive, negative. O kaya, dito lang tayo maglalagay, tig-isa rin, ano? Hindi natin gagamitin itong side na to. So, possible magka-error kasi hindi masesense nung nasa kabila. Okay, so pagka ganito yung setup natin, kailangan nakadalawa talaga yan. Dalawang battery cable yan. Yung parallel, kung magpa-parallel tayo, ayan, meron siyang parallel 1 o parallel A, parallel B. So, ito yung ports na pwede nating pagkonekan pagka magdadagdag tayo another inverter. At merong DIP switch yan, naka 1 and 2 rito, yung kulay red. Pagka hindi pa lumalampas sa 6 na piraso, pag nagpa-parallel kayo, ay dapat nakataas yan. Okay? So, pagka more than 6, ay merong sequence na yan, DIP switch na yan. At yun yung magiging tamang setting nun pagka more than 6 pieces na hybrid inverter na yung ginagamit natin. At meron tayong communication din dito, no, para sa battery, yung BMS or yung CAN or yung CAN. Yun yung minention ko kanina na i-connect natin sa battery. At dun sa gilid niyan, nandun yung Wi-Fi logger na i-connect natin sa DG Cloud. Okay? Bibigyan ko na kayo ng heads up, no, para doon sa breakers. Itong mga PB na to, gagamit tayo ng breakers dyan, no? Ang magiging reference natin, ang tawag kasi doon, DCMCB, ang reference natin doon ay kung ano yung ISC or yung short circuit current ng solar panel. Okay, so kung nasa 15.4 ang ISC ng solar panel, ay kunin natin yung safety factor at saka yung continuous factor niyan, nasa 25 amperes ang pwede nating gamitin dyan bawat isa. Pero kung nagparallel tayo, so magiging dalawa yon, magiging 50 amperes na para sa PB1, no? Ganon din sa PB2, magiging 50 amperes na. Pero kung ang ginawa ninyo ay nagkanya-kanyang baba kayo ng linya, isang linya ito, ayan, para sa 7 piraso, pwedeng 25 amperes na lang gamitin doon. Pero kung, di ba, 14 lahat yon, kung ito naman ay isasama, ay gagawin nating parallel, ano? At another 7, at merong kanya-kanyang breaker para dito, another 25 amperes yun, no? Pero kung nilakihan mo yung PB cable, no, doon pa lang sa taas sa panel at gumamit ka ng Y connector, so pagdating dito sa baba, ang gagamitin mo na 50 amperes na yun. Okay, so ganun din dito sa another lines, PB2, PB3. Okay, so yan yung gagamitin para sa solar panel, yung DCMCB or direct current miniature circuit breaker. So ito naman actually pwede nating gayahin na ito, dalawang 200, no? Kasi ako may dalawang 200 amperes na breaker na rin, ano? DC-MCCB nga lang kasi pinakamaganda na yung DC-MCCB dahil bi-direction yon, dalawang direction siya. Pwede siyang in at saka out. Okay, pero kung kukunin natin talaga yung amperahe niyan, no? So 18 kilowatts, no, divided by 51.2 na nominal voltage, nasa 351 amperes lang, no? 351 amperes lang talaga yung gagamitin natin para sa battery. Kaya lang wala tayong makikitang 351, instead 350 o kaya 400. Kaya naka 400 na ito. Okay? So, yun yung gamit ng DC-MCCB para sa battery. So, ito naman, ganun din sa load side, no? Kung kukunin natin yung 80% lang dahil naka 17,568 tayo, kunin natin yung 80% lang nito, no? Nasa 14 kilowatts tayo, divide lang natin sa 230, ayan. At merong continuous and safety factor, pwede natin gamitin dito. Okay, so dito naman, connect tayo dito at magiging supply niya ay galing sa GTI. So, magbabase tayo
sa gagamitin nating ampere rating ng AC MCB, no, or yung breaker, magbabase tayo doon sa size naman ng kanyang inverter na ginagamit. Ang pinaka-maximum na pwede nating ipasok dito sa GenPort ay kung ano yung size ng inverter. Hindi pwedeng mas malaki. Okay? So, ibig sabihin, na sinasabi ko, kung 18 kilowatts yung inverter, considering the maximum efficiency, no, yun lang yung pwede nating ipasok na power roadside at dun sa GenPort. Okay? So, yun lang muna mga ka-solar ang ating coverage, no, ng ating unboxing at yung mga information ano na base sa datasheet at computation na rin ng kanyang mga amperahe ng sa DC part at saka AC part ano. At yung mga battery cable at mga wire size ay sa susunod na natin madidiscuss yun kasi magkakaroon tayo ng next video para sa actual installation. Kaya yung mga dating sumusubaybay ano, sa maliitan natin pag-i-install na kagaya ng 6 kilowatts ay ito na yung magiging chance ninyo para masundan yung step by step na installation para sa medyo mas malaking setup na kasi from 6 kilowatts to 18 kilowatts, so malaki yung difference niya, 12 kilowatts ang difference. So ito na yung pinakamalaki na hybrid na single unit na single phase. Okay, so yan lang muna mga solar. Maraming salamat sa panonood at usap ulit tayo sa sunod na video. Muli ang inyong solar, si Solarens.